Maraming salamat, Akh Misael. Ngayon, inshallah, ay ating ipapaliwanag yung mukaddimah o yung pambungad na isinulat ng may akda at ang may akda ng ating aklat. Flash, Akh Misael, yung pinaka front page talaga ng ating aklat. At pakilakas ng speaker nang sa gayon ay marinig nila yung aking sinasabi. Paki-flash doon, pakibalik doon sa pinakaunang page. Barakallahu fik. Okay. Kung inyong nakikita, ang aklat na ating gagamitin para sa talakayan sa loob ng ating programa ay yung pinamagatang aklat na pinamagatang Al-Mulakhasul Fiqhi. Ibig sabihin ang buod ng buod ito. So mulakhas, ibig sabihin buod. Mula sa kalimang lakhas sa yulakhisu. So mulakhas, ibig sabihin binuod na fiqhi, ibig sabihin mga aralin sa fiqh. So ang aklat na ito ay isa sa mga lathalain o sinulat ng Mufti al-Am ng Saudi Arabia. Yung pinakadakilang mufti sa ating panahon ngayon, ang pinuno ng lahat ng mga mufti sa Saudi. Dahil ang bawat lugar sa Saudi ay mayroong mufti, gaya ng sa Madina, mayroon si Sheikh As-Suhaimi sa Makkah, si Sheikh Bazmul, ganun din sa Riyadh, sa Qasim, sa Najran. So ang lahat ng mga lalawigan at rehiyon ay mayroong itinalagang mga mufti. Ngunit ang pinaka pinuno nilang lahat ay ang tinatawag na Mufti al-Am, at yon ay ang may akda ng aklat na ating gagamitin, walang iba kundi si Sheikh Saleh Ibn Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan. So siya ay gaya ng inyong nakikita, Al-Mulakhasul Fiqhi biqalami Fadilati Sheikh. Ibig sabihin siya mismo ang sumulat ng aklat na ito. Hindi ito isinulat ng kanyang mga mag-aaral o kaya tinatawag na recorded classes, pagkatapos ay isinulat na tinatawag na tafrigh. Ito ay mismong sulat kamay ng may akda. At ang nakasulat sa ibaba, Udwul Lajnati Daima lil Ifta wa Udwi Hayati Kibaril Ulama. Okay, mayroong dalawang grupo na kung saan ay mayroon silang malaking papel hinggil sa pananaliksik ng mga makabagong usapin sa relihiyong Islam. So mayroong tinatawag na Lajnatud Daima lil Ifta. Ibig sabihin ito ang grupo ng mga mufti na kung saan ay binubuo ito ng iba't ibang grupo ng mga tao mula sa iba't ibang larangan ng kaalaman. So siya ay membro ng udwud ang ibig sabihin ng udwun ay membro ng Lajnatud Daima. Ang Lajna ay committee ng Daima lil Ifta wa Udwu Hayati Kibaril Ulama. At meron ding isang organisasyon dito sa Saudi na tinatawag na Hayatu Kibaril Ulama. Ibig sabihin grupo o committee ng mga dakilang scholars. So pag tinawag natin kibar, ibig sabihin sila yung mga old, yung mga matatandang scholars. At si Sheikh Saleh Al-Fawzan ay membro ng organisasyon na ito na tinatawag na Lajnatud Daima wal Ifta. Ang pagkakaiba ng Ifta, ng fatwa sa Pilipinas at dito sa Saudi Arabia o kaya kahit sa ibang Arabic countries gaya ng Egypt, ang fatwa nila ay isinisulat. Ito ay recorded. Ibig sabihin mayroong mga aklat talaga na kung saan ay mababasa mo ang kanilang mga fatwa. So hindi lamang nila inaanunsyo sa publiko gamit ang telebisyon o gamit ang radyo o gamit ang mga o sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga fatwa, ngunit kanila itong nililikom at nilalagay nila ito sa sinusulat nila ito, nililikom nila ang lahat ng fatwa ng mga naunang ulama hanggang sa kanilang kapanahunan, at kanila itong piniprint sa paraan ng aklat at dinidistribute ito for free dito sa Saudi Arabia. So sa mga kapatid natin na nais makakuha, maaari kayong lumapit inshallah sa
opisina ng Mufti ng Makkah, Sheikh Bazmul. Ito ay libre at binibigay lalong-lalo na sa mga bisita na tinatawag na Duyufur Rahman, panauhin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga pumupunta sa Makkah at Madina upang mag-umrah. So ang Sheikh Shalal Fawzan ay ang Mufti al-Am, ibig sabihin siya ang pinili na maging pinuno ng lahat ng mga mufti at siya ang tinatawag dito sa Saudi na Sheikhul Islam. Ibig sabihin siya yung sheikh ng mga masyayikh dito sa Saudi Arabia na kinikilala bilang pinakamaalam na tao sa larangan ng Islam. So ang kanyang aklat na Mulakhasul Fiqhi ay mayroong 2 volume. Ang ating pag-aaralan, inshallah sa abot ng ating makakaya, ay yung volume 1 lamang. At ang volume 1, ang unang volume ay tumutukoy sa fiqhul ibadat. Ito ay tumutukoy sa fiqh. Ibig sabihin ng fiqh ay jurisprudence o ibig sabihin yung Islamic law. Islamic law hinggil sa tahara, paglilinis, sala, pagdarasal, zaka, pagbibigay ng kawang gawa, as-sawm, pag-aayuno, ang hajj, ang pagbisita sa banal na lupain at pagsasagawa ng hajj. So ang 5 arkan, ang 4 na arkanul Islam ay matatagpuan sa aklat na ito biidnillah. At pwedeng Misail sa ikalawang pahina. So dadako tayo ngayon inshallah sa ating mukaddimah, ang pambungad kung ano ba yung nilalaman ng ating aklat. Sa pangalawang pahina. Barakallahu fiik. Okay, kung nyo makikita, so babasahin ko ito sa inyo at ipapaliwanag inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya ng ating binanggit, itong unang talakayan sa akida, ang mga hadith patungkol sa Bismillah. Ibig sabihin kung ikaw ay magsisimulang, kung ikaw ay mayroong mabuting gagawin, magsisimula bago mo ito gawin, kailangan mong magbismillah upang makakuha ka ng pagpapala o baraka mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit ang hadith na ito ay daif. Ang iba sa mga ulama ay ang batas nila o ang hukom nila sa hadith na ito ay hasan, gaya ng hadith na ating nabanggit na kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta wa fi riwayatin ajzab wa fi riwayatin abtar. Ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga ulama ay mayroong iba't ibang pananaw hinggil sa hadith na patungkol sa pagsisimula ng halimbawa pag magsusulat ka ng anumang aralin sa madrasa, isusulat mo sa pinakataas na pahina, Bismillahirrahmanirrahim. So, maliban doon sa hadith patungkol sa pagkain, yun ay hadithun sahih. Patungkol sa Bismillah, ang hadith na kung saan ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza akalta, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ibig sabihin kung ikaw ay kakain, ay kailangan mong banggitin ang Bismillah. Ngunit ang ating pinag-uusapan ay patungkol sa anumang mabubuting gawain na sinisimulan natin. Halimbawa na lamang yung pagsusulat. So ang kahulugan ng hadith nating binanggit, kullu amrin zibalin, ang lahat ng bagay na importante, mayubda'u fihi bi bismillah, at hindi ito sinimulan ng bismillah. Fahuwa akta, ibig sabihin wala itong kabutihan. Wala kakaunti lamang ang kabutihan na makukuha nito ng taong gumagawa kapag hindi siya nagbismillah. Ngunit gaya ng ating binanggit, ang hadith na ito ay daif at karamihan ng mga ulama ay ang batas nila ang hukom nila sa hadith na ito ay daif. Ngunit ang pinaka malakas na basehan bakit sa tuwing nagsusulat ang mga ulama ng aklat, sinisimulan nila sa Bismillah, ang pinakamalakas na dalil ay iktidaan
Ibig sabihin pagsunod sa ginawa ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Propeta Muhammad nung ipinadala niya ang mga sugo sa sa mga hari upang ipalaganap ang relihiyong Islam. Sa lahat ng mga isinulat ng kanyang mga manunulat ay sinisimulan ito ng Propeta Muhammad ng Bismillahirrahmanirrahim. So bilang pagsunod sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kaya tayo ay kaya't ang may akda sinimulan niya ang kanyang aklat ng Bismillahirrahmanirrahim. So doon tayo sa mukaddima, ibig sabihin panimula ng aklat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ang kahulugan, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Panginoon ng daigdig. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ang awa at habag nawa ng Allah ay mapasa kanyang huling propeta, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So bilang sunnah, sa tuwing naririnig natin ang propeta, ang pangalan ng propeta Muhammad, kailangan nating sabihin ang sallallahu alaihi wasallam. Mapasulat man ito o mapasalita, kailangan natin isulat ang sallallahu alaihi wasallam o kaya sabihin natin ang sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, Raqima anfun, Raqima anfun, Raqima anfun. Tatlong beses na itong binanggit kung saan ay binanggit ng propeta ang tatlong grupo ng mga tao. Ang sabi niya Raqima anfun, ibig sabihin nalugi yung tatlong grupo ng mga taong ito. Nalugi ang tatlong grupo ng mga taong ito. Nalugi ang tatlong grupo ng mga taong ito sa mundo, lalong-lalo na sa huling araw. Ang una ay na isa sa mga binanggit doon ay kapag nababanggit ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi siya nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sinasabi ang sallallahu alaihi wasallam. So kailangan nating isabuhay ang sunnang ito na sa tuwing naririnig natin ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailangan nating sabihin ang sallallahu alaihi wasallam. So mapasa sa kanya nawa ang habag at awa ng Allah at sa wa ala alihi sa kanyang mga pamilya, wa ashabihi at sa kanyang mga tagasunod, wa man tabi'ahum bi ihsan, lahat ng sumunod sa yapak ng Propeta Muhammad at ng kanyang mga sahaba at ang mga tabi'un ilaw yaumiddin, hanggang sa huling araw. Amma ba'd, so ang bawat salita ay kailangan sinisimulan pagkatapos ng bismillah ay amma ba'du. So ito ay isa sa mga asal na kailangan nating bantayan o kaya obserbahan sa tuwing tayo ay nagsasalita ng Arabic. Kailangan bago tayo pumasok doon sa ating sasabihin ay kailangan nating i-close ang mukaddima ng amma ba'du. Okay, ayon dito, fahadha mulakhasun fil fiqh. Ang aklat na ito daw ay mulakhasun, ibig sabihin ito ay buod, summary ng fiqh, ng Islamic jurisprudence. Makrunun bi adillatihim minal kitabi was sunnah. At ito ay kalakip ng bawat usapin ay mayroong dalil, mayroong basehan mula sa Quran at Sunnah. Kuntu alqaituhu fil idhaati ala halaqatin. Ibig sabihin, ang sabi ng Sheikh Shalal Fawzan ay alqaituhu fi al-idhaa. Ito daw ay isang lecture, radio lecture na binibigay niya ala halaqatin in a form of series. Waqad takarrara talabu mimman sami'u. Ngunit ang mga tagapakinig ay takarrara, inuulit nila ang request ng naisulat ito. Wa alahu alayya bitibaatihi, at in-encourage nila, ibig sabihin hiningi nila ng paulit-ulit sa sheikh na i-print ang aklat, ang kanyang lecture, ang kanyang radio lecture, liyabqal intifa bihi insyaallah, upang manatili ang kabutihan nito at marami ang makapulot dito ng aralin. Wa ma kuntu anwi dhalika hala i'dadihi, ngunit hindi ito yung kanyang pinakarason, hindi ito yung kanyang layunin nung habang nire-ready niya yung material na ito, habang
nile-lecture niya ito sa radio, hindi hindi niya layunin na i-print ito. Ngunit ito lamang ay series of lecture. Walakin nuzulan inda ragbatil kathir. Ngunit dahil ito yung pagnanais ng karamihan, aadtun nadhara fihi. Inulit niya yung tinignan niya muli yung kaniyang mga naituro sa lecture sa broadcasting sa radio, I mean, warattabtuhu, at kanyang inarrange ito, waqaddamtuhu litibaa, at sinamitin niya ito sa printing house upang maging aklat. So sabi niya, ha huna bayna yadayka ayyuhal qari'ul karim. So naririto ngayon sa iyong harapan, sabi niya, ang aklat, fama wajadtu fihi min sawabin wa faidatin, anuman ang fama wajadta fihi min sawabin wa faidatin, anumang mahapulot mo dito, anumang mapulot mo dito na faida at kabutihan at correctness ng Islamic law, falfadlu fihi raji'un ilallahi wahdahu. Ang kainaman nito ay dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mabajadta fihi min khata'in, anuman ang mahanap mo dito na kamalian, fahuwa minni, yun ay dahil sa kanya, dahil sa may akda, wa astaghfirullah, at yun ay hinihingan niya ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad lakhastuhu min kitabi Rawdil Murbi' Sharhi Zadil Mustaqni'. Okay, ang aklat na Mulakhasul Fiqh ay kinuha niya mula sa aklat na Rawdul Murbi'. Ang Rawdul Murbi' ito ay isa sa mga aklat na ginagamit ng madhab ng Hanbali gaya ng dito sa Saudi Arabia, at ito yung aklat na pinag-aaralan ng mga nagkukumukuha ng kurso ng Sharia. So isa sa mga major subject nila sa Sharia na kanilang ginagamit na aklat ay tinatawag na Rawdul Murbi', ni Imam Al-Buhuti, at ito ay explanation doon sa kitab na Zadul Mustaqni'. Paki-transfer, Sheikh Misail. Hindi pa ako tapos, Sheikh Misail. Pakibalik doon. Okay. At sabi niya dito, wahashiyatuhu lil-allama Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimahullah, ma'aba'ud tanbihati minni idha marrat munasaba. So ang ibig sabihin ay mayroon nitong hashiya. Ang hashiya, ito yung mga footnotes, mga notes na makikita niyo sa pinaka ibabang parte ng bawat pahina. Kinuha niya ito mula kay Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim. Isa ito sa mga ulama ng Hanabila na at isa itong allama, ibig sabihin napaka marunong na scholar ng Saudi Arabia. At ba'dit tanbihat, ibig sabihin mayroong mga bagay na idinagdag dito ang Sheikh idha marrat munasaba, kung ito ay kinakailangan. Hadha wa asallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqa jami'an lil ilmi nafi' wal amali salih, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So ang sabi ng may akda, sabi niya, hinihingi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan ang lahat sa pag-aaral ng ilmun nafi', pag-aaral ng kaalaman na magdudulot ng kabutihan, at pag-aaral na at gabayan sa pagsasabuhay ng mga mabubuting gawain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumako tayo doon sa ano ang virtue, ang kabutihan ng pag-aral ng fiqh. At ito ay salita pa rin ng may akda. Sinimulan ng may akda, fadlut tafaqquhi fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi niya, fadlut tafaqquhi fid din, ang kainaman ng pag-aaral sa relihiyon. So tayo kahapon ay umabot na doon sa tinatawag na ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ang pag-aaral ng Islam sa pamamagitan ng mga basehan mula sa Quran at Hadith na hindi kinuha mula sa haka-haka o paniniwala na walang katotohanan. Bagkus ito ay kinuha mula sa Quran at sa Hadith. Ngayon naman ay babanggitin natin kung ano ang virtue, kabutihan ng tafaqquh, ng pag-aral sa reliyong Islam. So sinimulan ulit ito ng muallif ng Bismillah, ng may akda, sinimulan niya ito sa Bismillah, at sinimulan niya ang muqaddimah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang sabi ng may akda, fa inna tafaqquha fid din min afdalil a'mal. Ang pag-aaral sa reliyong Islam ay isa sa mga pinaka mainam na gawain. Wa huwa alamatul khair, at ito ay palatandaan ng kabutihan. Dahil kapag ang isang tao ay nag-aaral ng Islam, yun ay isang palatandaan na nais ng Allah ng kabutihan para sa kanya. Ngunit ang tao na hindi mo matatagpuan sa madrasa, hindi mo matatagpuan na pinag-aaralan niya ang Islam, ibig sabihin siya ay malayo mula sa kabutihan na nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng ating binabanggit palagi, ang pag-aaral ay isang obligadong gawain. Obligado na pag-aralan natin ang Islam, ngunit hindi lahat ng detalye. Ang obligado sa atin na pag-aralan ay yung mga may kinalaman sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Kaya dahil ang pag-aaral ng Islam, ang pananaliksik ng kaalaman ay magdudulot ng maraming kabutihan. Kaya ito ay min afdalil amal. Kaya ito ay kabilang sa pinakadakilang gawain at palatandaan ito ng kabutihan na nais ng Allah sa iyo ng kabutihan. Kaya kung ikaw ay nasa larangan ng pananaliksik ng kaalaman, huwag mo itong iwan, huwag mo itong talikuran. Bagkus ay magpakatatag ka dito dahil palatandaan ito na nais ng Allah ng kabutihan sa iyo. Ang sabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sino man ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawaran ng kabutihan, yufaqihu fid din, gagabayan siya ng Allah sa pananaliksik ng kaalaman. Ibig sabihin, dadalhin siya doon sa pag-aaral, doon sa pananaliksik ng reliyong Islam. Dhalika lianna tafaqquh fid din yahsulu bihi al-ilmu nafi'. Dahil at tafaqquh fid din, ang pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman sa reliyong Islam, yahsulu bihi al-ilmu nafi'. Makakakuha ka dito ng kaalaman na mabuti. Kaalaman na hindi lamang sa iyong sarili ang kabutihan, bagkus ay pati sa ibang tao. Alladhi yaqumu alayhi al-amalus salih. So ang ilmu nafi', ang kaalaman, ito yung foundation ng mabuting gawain. Ibig sabihin, hindi matatawag na mabuting gawain ang isang ibada, o hindi ito matatawag na amalun salih hanggat sa wala itong basehan mula sa Quran at Sunnah. Kaya't ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." At ang Allah ang nagsugo ng kanyang propeta bil huda. Ang ibig sabihin ng huda, al-huda huwal ilmun nafi'. Ang huda, siya ang mabuting kaalaman, ang kaalaman na nagdudulot ng kabutihan sa sarili at sa ibang tao, wa dinil haqq, at ang Allah ay sinugo niya ang kanyang mga propeta na nagdala, na nagpalaganap ng kaalaman at ng mabubuting gawain. Sheikh Misail, paki-flash next. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinugo nila ang propeta. Ang propeta ay sinugo ng Allah ang propeta Muhammad, at ang propeta Muhammad ay nagturo sa atin ng mabuting kaalaman at napagsasabuhay ng mga mabubuting gawain. Waqad amara Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu ziyada min al-ilm. At hiningi ng Allah at iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu ziyadata min al-ilm, na humingi ng karagdagang kaalaman mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kailanman inutos ng Allah sa kanyang propeta na humingi ng karagdagan sa anumang bagay, maliban lamang sa kaalaman, maliban sa knowledge. Ito ang kabutihan ng isa sa mga virtue, dahil ito ay iniutos ng Allah sa propeta Muhammad na humingi ng karagdagang kaalaman mula sa Allah. At ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Wa qur rabbi zidni ilma." Matatagpuan sa surah Taha, talata 114. Ang kahulugan nito, at sinabi ng Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammad, "Qul," sabihin mo, o Muhammad, "Rabbi zidni ilma," o aking Panginoon, dagdagan mo ang aking kaalaman. Ang sabi ng Hafiz Ibn Hajar,
ang Imam Ibn Hajar rahimahullah ay isa sa mga ulama ng Sham. Ang Sham ay composed ng 4 na rehiyon dati. Ngunit ito ay ginawa ng 4 na bansa. Ngunit dati isa lamang itong bansa na tinatawag na Sham na binubuo ng Syria, Jordan, Lebanon at Palestine. Tinatawag itong Sham. So isa sa mga ulama na lumabas sa kanilang kapanahunan ang Ibn Hajar rahimahullah, at siya ang nagpaliwanag ng hadith ng Sahihul Bukhari, ang tinatawag na Fathul Bari. Ang Ibn Hajar rahimahullah isa sa mga ulama ng hadith. Ayon sa kanya, ang kahulugan ng waqur rabbi zidni ilma واضح الدلالة في طلب العلم لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. Ang sabi ng Ibn Hajar, ang ayang ito ay wadihud dalala, ibig sabihin ito ay malinaw na tumutukoy sa fadlul ilm. Ito ay malinaw na tumutukoy sa kadakilaan ng pag-aaral ng kaalaman. Alhamdulillah, tayo ay nag-aaral ng reliyong Islam. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, dahil ang Allah ay hindi niya inutos sa kanyang propeta bitalabil izdiyad, na humingi ng karagdagan sa anumang bagay illa min al-ilm, maliban lamang sa kaalaman. So ibig sabihin napakadakila ng kaalaman dahil iniutos ng Allah sa propeta Muhammad na humingi ng karagdagang kaalaman mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinangalanan niya ang majalis. Ang majalis, ito yung lugar kung saan ay nagtitipon-tipon, allati yuta'allamu fil ilm. Lugar na kung saan ay pinag-aaralan o kaya ay nananaliksik ng kaalaman. Tinawag itong ng propeta Muhammad na Riyadul Jannah, ibig sabihin garden ng paradise, o kaya tinawag itong Riyadul Jannah, ibig sabihin garden ng paradise. Wa akhbara anna al-ulama, at sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga ulama hum warathatul anbiya, sila ang tagapagmana ng mga propeta. Dahil ang iniwan ng mga propeta ay kaalaman. Iniwan nila ang kaalaman at mabubuting gawain, at ito ay isinabuhay at pinag-aralan ng mga ulama at ipinalaganap, o kaya ay nagdakwa ang mga ulama hinggil sa pag-aaral, hinggil sa papaano pag-aralan ng Islam, ang nilalaman ng Islam, ang katuruan ng Islam, at lahat-lahat ng bagay, lalong-lalo na ang bunga nito na siyang pinakalayunin, at yun ang pagsasabuhay ng mga mabubuting gawain. So ang mga ulama, kailangan natin silang bigyan ng pagpapahalaga, kailangan natin silang dakilain dahil sila ay kapalit na mga propeta, na kung saan ay itinuturo nila sa tao ang mabuti at hindi, at pinapaliwanag nila kung ano ang nais ng Allah sa loob ng banal na Quran, at kung ano ang pagpapaliwanag at katuruan na ay pinalaganap at itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng may akda, wala syakka anna al-insan qabla an yuqdima ala adai amalin ma la budda an ya'rif at-tariq allati yuaddi biha dhalika al-amal ala wajhihi sahih حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم? Ang sabi ng may akda, wala syakka at walang pagdududa na ang al-insan, ang tao, qabla an yuqdima ala amalin ma, bago pa siya gumawa ng anumang bagay, labudda an ya'rif at-tariqa allati yuaddi biha dhalika al-amal ala wajhi sahih. Kailangan niya munang malaman ano yung paraan, yung steps, yung proseso. Allati yuaddi biha, nang sa gayon ay maisagawa niya ito ala wajhi sahih, sa tama o tumpak na pamamaraan. Halimbawa na lamang yung dahil ito ay sakop nito ang makamundong bagay at ang at yung mga usapin sa relihiyon. Halimbawa na lamang sa makamundong bagay, yung pagdadrive ng sasakyan.
Kung nais mong ah, mag-drive ng sasakyan, kailangan mo munang pag-aralan ito. Paano mag-drive, paano paatrasin, paano gamitin, paano yung ano yung function ng nasa loob ng sasakyan. Ganon din nasa gayon ay hindi ka maaksidente kapag papatakbuhin mo na yung sasakyan. Ganon din yung pagdarasal. Upang malaman mo kung tama ba ang paraan ng ah, pagdarasal, kung tama ba ang paraan ng pag-aayuno, kung ano ba yung mga pera na kailangan obligado kang magbigay ng kawang gawa. Kung ang Hajj ba, papaano ba yung tamang paraan ng pag-Hajj? So bago mo gawin ang anumang bagay, ang anumang ibada, kailangan mo munang pag-aralan kung papaano ito gagawin sa pinakatamang pamamaraan. Hatta yakuna hadzal amalu sahihan, nang sa gayon ay maging tama ang iyong gagawin, ang iyong ibada o anumang bagay na iyong gagawin, muaddiyan linatijatihi allati turja min waraihi. Nang sa gayon ay makuha mo ang bunga na minimithi mo, at yun ay ang pagpapala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang biyaya mula sa Allah, at tanggapin ng Allah ang iyong ginagawa. Fakayfa yuqdimul insan ala ibadati rabbih? Papaano isasagawa ng isang tao ang pagdarasal, na kung saan papaano isasagawa ng isang tao ang ibada, ang ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang dahilan upang masagip siya mula sa impyerno at makapasok sa paraiso. Kayfa yuqdimu ala dhalika biduni ilmin? Paano niya ito gagawin kung wala siyang kaalaman? Kaya gaya ng ating pinag-aralan, kung inyong natatandaan, ang sinabi ng Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nauuna ang kaalaman, nauuna ang pananaliksik ng kaalaman bago mo ito isabuhay o gawin. Hindi sabihin, hindi ito maging obligado sa iyo hanggat hindi mo malaman kung ano yung tamang paraan. So ito yung nais dito ng may akda. Wa min thamma iftaraka an-nas bin nisbati lil ilmi wal amal thalatha firaqin. Ang sabi ng may akda, ang tao hinggil sa kaalaman at pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman ay nasa tatlong grupo. Al-fariqul awwal, ang unang grupo, alladhina jama'u bainal ilmi wal amali salih. Sila yung mga tao na kung saan ay nakuha nila yung dalawa. Yung kaalaman, al-ilm an-nafi', yung kaalaman na magdudulot ng kabutihan sa kanilang sarili at sa kapwa nila tao, wal amali salih, at pagsasabuhay at paggawa ng mga mabubuting gawain. Wa haula qad hadahumullahu siratal mun'am. Sila yung mga tao na ginabayan ng Allah patungkol sa matuwid na landas. Minan nabiyina was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Gaya ng mga propeta, mga sugo ng Allah, mga siddiqin, yung mga tao na hindi sila nagkakaroon ng dalawang pag-iisip at pagkakaroon ng doubt sa katuruan ng Islam. So tinatawag silang mga siddiqun gaya ng Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, as-syuhada, yung mga tao na namatay sa pakikipaglaban para sa relihiyong Islam, upang protektahan ng relihiyong Islam, was-salihin, at yung mga tao na gumagawa ng mga mabubuting gawain gaya ng mga ulama, gaya ng mga imam, gaya ng mga mananaliksik ng kaalaman at iba pang mga tao na gumagawa ng mabubuting gawain. Bahasuna ulaika rafiqa. Sila yung mga pinakamainam na maging kasama mo dito sa mundo. So sila yung mga unang grupo ng tao hinggil sa pananaliksik ng kaalaman o hinggil sa pag-aaral sa Islam. Ang unang grupo ay yung mga tao na kanilang pinag-aaralan ang Islam at isinasabuhay nila ang katuruan. Pangalawa, alladhina ta'allamuna ilman nafi' wa lam ya'malu bihi. Sila yung mga tao na nag-aaral lamang sila ng Islam, pinag-aaralan nila ang reliyong Islam, wa lam ya'malu bihi, ngunit hindi nila ito sinasabuhay. Wa na'udzu billahi min dzalik. Wa haula humul maghdub alaihim minal yahud wa man nahwahum. Sila yung mga magdub. Ang magdub, sila yung mga tao na nagalit, kinamuhian sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sino yung mga taong kinamuhian ng Allah? Yung mga Hudyo.
Waman naha nahwahum, at sino man yung umapak sa parehong ginawa ng mga ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, alam nila ang relihiyong Islam, meron silang kaalaman, alam nila kung ano ang nais ng Allah, alam nila yung mga unang banal na kasulatan na ipinahayag ng anghel na Jibril. Ngunit lam ya'malu bihi, hindi nila ito isinasabuhay. Kaya sa Suratul Fatiha, kasama sila sa palagi nating dinadasal sa Allah, yung mga tao na kinamuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga Hudyo, yung mga Yahudi. Kasunod, Akh Misail. Al-Fariqu Thalith, ang ikatlong grupo ng tao, ikatlong hanay ng mga tao, kaugnay sa pag-aaral ng relihiyong Islam, alladhina ya'maluna bila ilmin. Ya'maluna bila ilmin. Sila yung mga tao na gumagawa ng pagdarasal, ngunit wala silang kaalaman. Hindi nila alam kung tama ba ang kanilang ginagawa o hindi. Hum ahlud dalal, sila yung mga tao na nakalayo sa tamang katuruan, minan nasara, mula sa mga Kristiyano, so mga Christian. Waman nahanahwahum, at sino man yung umapak o kaya'y tumulad sa kanila. So sila yung mga, kung inyong mapapansin, yung karamihan o halos lahat ng mga Kristiyano sa atin, hindi nila alam ang kanilang relihiyon. Hindi nila alam ang mabuti o masama. Parang halos lahat ng bagay ay mabuti sa kanila. Maaari nilang gawin ang anumang bagay na kanilang nais. Dahil wala silang kaalaman. Sila ay nagsisimba, kumakanta sila, nagro-rosaryo. Ngunit hindi nila alam kung ito ba ay tunay na katuruan ng Jesus o hindi. Ngunit sila ay patuloy na sumasamba sa Allah. So sila yung sinasabi sa banal na Quran na ating babanggitin maya-maya. Yung mga tao na gumagawa, ngunit hindi nila alam, walang basihan ng kanilang ginagawa. Ang tatlong grupo ng mga taong ito hinggil sa pananliksik ng kaalaman ay matatagpuan sa Suratul Fatiha na palagi nating binabasa sa bawat rak'ah natin sa sala. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ihdinas siratal mustaqim, o Allah, gabayan mo kami sa matuwid na daan. Siratal ladzina an'amta alaihim, sa daan ng mga silang taong binigyan mo ng biyaya, gaya ng mga propeta, ng mga syuhada, ng mga salihin, at ng mga siddiqin. At ilayo mo kami hindi gaya gayril maghdubi alaihim, at hindi gaya ng tinahak ng mga taong kinamuhian mo, at yun yung mga Hudyo, na kung saan ay binigyan sila ng Allah ng banal na kasulatan, ngunit hindi nila ito isinasabuhay. Walad dalin, at hindi rin sa mga taong nakalayo sa matuwid na landas, yung mga taong misguided, yung mga taong gumagawa ngunit hindi nila alam kung tama kung mayroon bang basihan ng kanilang ginagawa o wala, at yun yung mga Nasara. Ang sabi ng Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ang ibig sabihin ng aya sa Suratul Fatiha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ang magdub daw yung mga kinamuhi ang tao, sila yung mga ulama, yung mga scholars, alladhina lam ya'malu bi ilmihim, na kung saan hindi nila isinasabuhay ang kanilang kaalaman. Waddallun, yung mga taong naligaw sa matuwid na landas, ay yung mga al-amiluna bila ilmin, yung mga taong nagsasamba, gumagawa, ngunit wala silang kaalaman. Hindi nila alam kung tama ba ang paraan ng kanilang pagsasagawa o hindi. Ang tama ba ang paraan ng kanilang ibada o pagdarasal. So tayo bilang Muslim, alhamdulillah, kailangan nating pag-aralan ang Islam at isabuhay ito upang hindi tayo matulad sa pangalawa at pangatlong grupo ng mga tao. Qala, fal-awwal sifatul yahud. Ang una, ito yung karakter, katangian ng mga Hudyo, na kung saan alam nila ang katotohanan, ngunit hindi nila isinasabuhay. Ang pangalawa namang grupo ay yung sifatun nasara, grupo ng mga Kristiyano, na kung saan ay
nagsumasamba sila, ngunit hindi nila alam kung tama ba ang kanilang ginagawa o hindi. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضال ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل الصفات. Ang sabi ng may akda, karamihan sa mga tao, inaakala nila na kapag nakita nila ang tafsir sa Quran, ang kahulugan ng magdubi alayhim ay yung mga Yahudi, yung mga Hudyo, at ang kahulugan ng walad dallin ay yung mga Kristiyano, yung mga nakalayo sa matuwid na landas. Dhanal jahil, inaakala ng isang Muslim na ang magdub ay para lamang sa mga Hudyo at ang dallun ay para lamang sa mga Kristiyano. At ngunit hindi niya alam na ito ay hindi lamang para sa kanila. Bagkus ay sakop din nito ang mga Muslim na kung saan ay hindi nila pinag-aaralan ang kanilang relihiyon. Kaya subhanallah, كيف يعلمه الله إياه ويختاره له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. Okay, ipagpatuloy natin. وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة. Paki-flash nga, Misael. Okay, iksin natin. Dito tayo sa pangalawang paragraph. Thumma i'lam ayyuhal qari'ul karim أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. So, ito ay isang mahalagang paalala sa atin. Sabi ng may akda, thumma i'lam, pakaalamin mo, ayyuhal qari'ul karim mo, ikaw na dakilang mambabasa, annal ilman nafi, ang kaalaman na nagdudulot ng kabutihan sa sarili at sa iba, innama yustamaddu, ito ay ang basehan nito ay mula sa Quran, sa kitab, yun yung Quran, at yung sunnah, ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So papaano ito? Sa pamamagitan ng tafahuman wa tadabbur, ibig sabihin nangangailangan ng pag-unawa, ng analyzation at understanding. Kailangan pag-aralan ang mga teksto ng Quran at ng hadith wa tadabbur, at kailangan itong pagnilay-nilayan. Mal isti'ana ala dhalika bil mudarrisin, gayon din ay kailangan mong humingi ng tulong sa mga mudarris, yung mga guro, yung mga masyayikh na nagtuturo, an-nasihin na nagbibigay ng payo sa kanilang mga mag-aaral. At kailangan mo ring humingi ng gabay sa mga tafsir. Ito yung pagpapaliwanag ng Quran at syuruhul hadith, paliwanag sa hadith, at ganun din sa fiqh, sa nahwu, sa Arabic language, kung saan ay ibinababa ang Quran sa lingwahe ng mga Arabo. Fa inna hadhihi al-kutub tariqun li fahmil kitab was sunnah, dahil ang mga aklat na nabanggit gaya ng tafsir, hadith, ang fiqh, ang nahwu, ang Arabic language, ito ay tariqun, ito yung pintuan, daanan li fahmil kitab was sunnah, upang maintindihan natin ang kitab at ang sunnah ng Allah subhanahu, ng kitab ng Allah at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajibun alayka ya akhil Muslim liyakuna amaluka sahihan. Ibig sabihin, ang sabi niya, obligado sa'yo o kapatid kong Muslim upang magiging tama ang iyong gagawing pagsamba sa Allah, ang tata'allama, kailangan mong pag-aralan, maystaqimu bihi dinaka. Kailangan mong pag-aralan ang mga aralin o usapin na siyang maging dahilan upang maging matuwid ang iyong relihiyon, upang maging tama ang iyong pananampalataya. Halimbawa na lamang ng pagdarasal, ng ayuno, ang pag-hajj, wa tata'allamu ahkam zakati malika, at kailangan mo ring pag-aralan ang mga batayan, ang mga basehan o hukom
sa zakatul malika. Kailangan mong pag-aralan ang hukom sa pagbibigay ng zakah mula sa iyong yaman at wadhalika kadhalika tata'allam min ahkamil muamalat. So ito ay sa paraan ng pag-aaral at gayon din yung pag-aaral sa larangan ng muamalat. Yung muamalat, ito yung ah, pakikitungo mo sa kapwa mo. So mayroong mga usapin ito at isa sa mga pinaka malawak na usapin sa fiqh sa Islamic jurisprudence, yung tinatawag na kutubul muamalat o yung transactions na ginagawa natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Wama tahtaju ilayhi, at gayon din yung mga bagay na kailangan mong malaman sa pang-araw-araw. Lita'khudha ma abahallahu laka wa tatajannab minha ma harramallahu alayka. Nang sa gayon ay maisagawa mo o pwede kang mag-benefit doon sa mga bagay na ginawang mubah. Ibig sabihin, maaari mo siyang gamitin dahil ito ay mubah at tatajannab minha ma harramallahu alayka, at kailangan mong lumayo sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakuna kasbuka halalan, nang sa gayon ay maging ang iyong earnings, ang iyong income ay magiging halal, wa ta'amuka halalan, at magiging halal din ang iyong pagkain, litakuna mujabad da'wa, nang sa gayon ay tanggapin ng Allah ang iyong panalangin. So sabi niya, kullu dhalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi. Ang mga nabanggit natin, ang lahat ng ito ay nangangahulugan kung gaano mo kailangan ang pag-aaral ng Islam. Wa huwa maysur bi'idhnillah. Ang pag-aaral ng fiqh ay madali insyaallah. Matasahat azimatuka wa saluhat niyatuka. Kung ang yung azima, ang yung pagnanais at ang iyong intensyon ay dalisay, ito ay gagawin ng Allah na madali para sa iyo ang pag-aaral. Fahris ala qiraatil kutub an-nafi'ah. Kailangan mong maglaan ng mga oras nang sa gayon ay matuto kang magbasa ng mga aklat na may kinalaman sa religyong Islam at ang akida, o kaya ang muallif ang may akda ay mayroong mabuting akida. Wattasil bil ulama, at kailangan mong makipag-connect sa mga ulama. Litasalahum, nang sa gayon ay matanong mo sila amma ashkala alayka, kung ano yung mga bagay na na nag na palagi mong iniisip na gusto mong mabigyan ng solusyon. Wa tatalaqaanhum ahkama dinika, at kailangan mong kunin ang iyong relihiyon mula sa mga ulama. Dahil ang self-study sa pag-aaral ng Islam ay hindi mabuti dahil maaaring ang ginagamit mong reference ay mali, o kaya maaaring ang ginagamit mong reference ay mula sa ibang sekta. Kaya't kailangan, kahit gaano pa ka-develop na yung technology sa ating panahon ngayon, kailangan mo pa ring humingi ng payo at mag-inquire o kaya magtanong sa mga ulama sa mga usapin na naguguluhan ka. So sinabi din mo, kadhalika alayka an tu'na bihudurin nadawatul muhadarat ad-diniyah. Kailangan mo ring umattend ng mga symposiums at ng mga seminars related sa religion, nang sa gayon ay makarinig ka ng katuruan ng mga ulama at maging malinaw sa iyo ang ibang mga usapin. Misail, panghuling page, min fadlik. Okay, yun. Ang nakasulat dito, ang sabi ng may akda, wala tansaya akhi, at huwag mong kalimutan na ang ilmo, ang kaalaman, yan mo. Ibig sabihin ito ay dumadami, dumaragdag, wayaz kuma al-amal. Yan, hanggang dyan. Wala tansa, sabi niya, huwag mong kalimutan na aking kapatid, anala ilm, ang kaalaman, yan mo. Ibig sabihin ito ay lumalaki. So nagdaragdag ito, dumadami ito. Wayaz kuma al-amal. At papaano mo ibibigay ang zakat ng kaalaman sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng napag-aralan mo. Faidha amilta bima alimta, at kung isinagawa mo ang iyong natutunan, zadakallahu ilman, daragdagan ng Allah ang iyong kaalaman. Kama taqulul hikmatul ma'thura,
Gaya ng ito ay isa sa mga wisdom, words of wisdom. Man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Sino man na isinabuhay niya ang kanyang kaalaman ay bibigyan siya ng Allah ng karunungan na hindi niya alam. So, madali lang. Pinangakuan tayo ng Allah na kung isa sa buhay natin ang kaalaman nating natutunan, daragdagan ng Allah ang ating kaalaman at padadaliin sa atin ang pag-aaral ng Islam. At ang dalil dito, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." At matakot kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'allimukumullah, at tuturuan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim, sapagkat ang Allah ay higit na maalam sa atin at ang pinaka marunong sa lahat ng mga bagay. Wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi alwaqt. Ang pananaliksik ng kaalaman, ito ay pinaka ang pananaliksik ng kaalaman ay dapat lang na pagbigyan natin, paglaanan natin ng oras. Wa yatanafasu fi nailihi dhawil uqul. At kailangang magunahan tayo sa pagkamit ng kaalaman. Fabihi tahyal qulub, sapagkat ang kaalaman, sa pamamagitan ng kaalaman ay mabubuhay ang ating puso, wa tazkul a'mal, at malilinis natin, madadalisay natin ang ating mga ginagawa sa pamamagitan ng pag-alam o pananaliksik ng kaalaman, at malalaman natin, matutukoy natin ang mali sa ating mga ginagawa at tama. Ang sabi ng Allah, "Walaqad athna Allahu jalla dhikruhu wa taqaddasat asmahu ala ulama al-amilin wa rafa'a min sya'nihim fi kitabihil mubin." At ang athna, ibig sabihin, nag-praise ang Allah sa mga tao, sa mga ulama na ginagawa nila o isinasabuhay nila ang kanilang kaalaman. Wa rafa'a min sya'nihim fi kitabihil mubin, at dinakila sila ng Allah, itinaas ang kanilang mga estado. Ang sabi ng Allah, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Ang sabi ng Allah, magkapareho ba ang mga silang mayroong kaalaman at yung mga walang kaalaman? Innama yatadhakkaru ulul albab. Ang mga makakaalala lamang ay yung mga tao na mayroong mabuting pag-iisip. So ito ay bilang pampukaw sa atin kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng reliyong Islam. Sinabi din ng Allah sa banal na Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Ang sabi ng Allah, iaangat ng Allah ang estado ng mga silang nanampalataya, walladhina utul ilma darajat. At ganun din yung mga silang nanaliksik ng kaalaman. Tataas ng Allah ang kanilang antas dito sa mundo, lalo na sa huling araw. Fabayana subhanahu wa ta'ala mizat alladhina utul ilma al-muqarrabuna bil iman. Dito binigyang linaw ng Allah at binigyan ng pagkakaiba ang mga silang mayroong kaalaman, al-muqirruna bil iman, na naniniwala at nananampalataya, nananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma akhbara annahu khabirun bima na'maluhu. At sinabi ng Allah na ang Allah ay alam niya kung ano ang ating mga ginagawa. At nakikita tayo ng Allah, hindi tayo wala mula sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Liyadullana ala annahu la budda min al-ilmi wal amal ma'an. Ito ay nagpapahayag lamang na kailangan magkasama yung kaalaman at yung pagsasabuhay ng kaalaman. Wa an yakuna dhalika sadiran anil iman wa muraqabat Allah subhanahu wa ta'ala. At kailangan ang pagsasabuhay at pananaliksik ng kaalaman, ito ay dahil sa pananampalataya natin sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa tinuturo ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu amalan biwajibi at ta'awuni alal birri wat taqwa. At ang sabi ng may akda, dahil tayo, sabi ng may akda, nahnu amalan biwajibi ta'awun alal birri wat taqwa, dahil tayo ay obligado sa atin na
magtulong-tulong sa mga bagay na magiging dahilan upang makuha natin ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibinigay ng may akda ang kanyang aklat nang sa gayon ay makakuha tayo ng mga kaalaman na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na may kinalaman sa relihiyon at lalong-lalo na sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun yung maikling mukaddima o pambungad ng may akda. Ngayon, papasok tayo kung ano ba yung mga bagay na ating pag-aaralan biidnillah. Misail, punta doon sa Kitabut Tahara. Yan. Maraming salamat. So, inshallah, ito yung mga chapters na ating pag-aaralan at naway matapos natin ito hanggang sa umabot tayo sa Saum, sa abot ng ating makakaya. Ngunit napakarami ng mga usapin hinggil sa fiqh. Ngunit bibigyan natin ito ng linaw sa abot ng ating makakaya. So meron tayo ditong Kitabut Tahara, chapter ng Tahara. So ang Tahara, sa pinakamalapit na kahulugan nito ay ang paglilinis o cleansing. So paglilinis mula sa dumi sa katawan. O kaya ay hindi literal na dumi, ngunit tinatawag na connotatively na madumi siya. Ibig sabihin, hindi siya tangible na nakikita na mayroong dumi, ngunit connotatively sinasabi na yun ay madumi. So ano yung mga bagay na yun? Inshallah, ating pag-aaralan sa mga susunod na talakayan. Ang una, sabi niya, Bab fi ahkamit tahara wal miyah. Chapter, ibig sabihin, aralin hinggil sa batas sa paglilinis at paggamit ng tubig. Ang tubig, ang function ng tubig, papaano maglilinis ang babae na bago nanganak, yung babae na pagkatapos dinatnan ng kanyang dalaw, yung tao na nakatulog pagkatapos paggising niya, gusto niyang magdasal, ano yung kanyang gagawin. So ang lahat ng yun ay ipapaliwanag dito inshallah. Pangalawa, Bab, aralin hinggil sa ahkamul aniyah. Aralin hinggil sa paggamit ng mga lalagyan. Gaya ng mga ginagamit natin na tabo sa loob ng CR, okay, paggamit ng mga baso, plato at iba pang mga bagay. Ano yung hatol dito ng Islam? Ano yung mga uri ng mga bagay, yung mga utensils sa kitchen o kaya sa CR na pwede nating gamitin at ano yung mga hindi natin pwedeng gamitin. Wathiyabil ka kuffar. At ano naman ang batas hinggil sa paggamit ng mga damit ng mga kafir, yung mga hindi Muslim. Ipagpalagay natin si Ahmad ay nangupahan ng kwarto dahil siya ay nagre-review sa board exam. Ito ay isang example labang upang mas maliwanagan tayo. Ang may-ari ang landlord ng boarding house ay Christian o ibang relihiyon. So doon sa loob ng kwarto na kanyang inupahan, mayroong higaan, mayroong bed, mayroong comforter, mayroong unan, mayroong mga baso, kompleto na, mayroong mga towel. So ito ay ginamit, ang naunang gumamit sa kanya ay hindi Muslim. Ano ang hatol dito? Pwede bang gamit yun ni Ahmad o hindi? O kailangan niyang palitan, baguhin yung cover ng kanyang bed, yung cover ng unan? Ano yung tamang aksyon na dapat gawin ng isang Muslim? So ipapaliwanag natin dito sa paksang ito. Gayon din yung paggamit ng mga tenedor, kutsara na yari sa ginto o kaya sa silver. Ano yung pwedeng gamitin at ano yung hindi pwedeng gamitin? Kung sakaling mayroong halo ito, ano ang halimbawa ang plato o yung tray o yung mismong lalagyan ng tubig na mainit, anong tawag dito?
Pag sa tausog pa sinasabing pagbubutangan tuwing piyaso. Nakalimutan ko sa Filipino ang tawag, pero okay lang. Almuhim, ang importante, yung mga lalagyan sa kitchen, kung sakaling ito ay yari sa gold o yari sa silver, okay, mayroong halong gold o mayroong halong silver, ano yung pwedeng gamitin at ano yung hindi pwedeng gamitin. So dito, mapapaliwanag dito sa paksang ito inshallah. Ang pangatlo, bab fima yahrumu alal muhdith muzawalatahu min al-a'mal. So ang chapter na ang tatlong aralin ay yung mga bagay na haram. Ibig sabihin hindi pwedeng gawin ng taong mayroong hadath. Yung hadath, ito yung tawag sa tao na nasira yung kanyang wudu. Halimbawa na lamang yung taong nakatulog dahil ang hadath, ito ay tinatawag na sifa. Ang sifa ibig sabihin katangian ng katawan. Katangian ng katawan kapag nawala yung wudu, yung tahara, yung kalinisan mula sa kanyang katawan. So tinatawag siyang hadath. At ang hadath ay mayroong dalawang uri, mayroong hadathul asgar at hadathul akbar. So inshallah ito ay maipaliliwanag natin inshallah sa susunod na talakayan. Iisa-isahin natin. So ano yung mga bawal sa tao na walang wudu o tao na hindi nakaligo mula sa kanyang junub o mula sa kanyang nifas o haid? Ano yung mga ipinagbabawal sa kanya na gawin habang nasa estado siya ng hadath? So yun ay ipaliliwanag natin biidhnillah. Ang ang pang-apat, yung bab fi adabi qada'il haja. Ito yung mga bagay na kailangan nating obserbahan habang tayo ay nasa loob ng CR. Ano yung obligado na gawin, ano yung haram, ano yung makruh, ano yung sunnah, at ano yung mubah na gawin ng isang Muslim kapag siya ay tinatawag na call of nature. So siya ay papasok ng CR. So ano yung mga dapat na bagay na obserbahan niya? So yun ay ma-discuss natin dito. Ang panglima, yung bab fi siwak wa khisalul fitra. Ang aralin hinggil sa paggamit ng siwak wa khisalul fitra at yung limang bagay na iniutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin na palinisan. So ang siwak, ano ang kabutihan, benepisyo ng siwak? Ano ang kainaman niya? Ano yung dulot na mabuting maidudulot ng siwak sa atin? Ang khisalul fitra naman, ito yung limang bagay na iniutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palinisin sa atin. Ang una ay yung istihdad. Al-istihdad, ibig sabihin yung pagtutuli. Ang pagtuli sa lalaki. Ito ay iniutos ng Islam. Ang pangalawa, yung kassus syarib, yung pagputol ng bigote. Yung pagputol ng sa taas ng lips, sa baba ng ilong, sa pagitan ng lip, ng bibig at pagitan ng ilong. So ang tawag dito ay bigote. Tinatawag itong syarib pag sa Arabic. So ito ay pinapaalis. Kailangan itong alisin at gawing maikli. Ang pangatlo ay yung natful ibit. Ibig sabihin ang pagtanggal ng buhok sa kilikili. Ang panglima, ang pang-apat ay yung taklimul adfar. Yung putol ng kuko. So ito ay nabanggit sa Islam na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang istihdad, ang panglima ay tinatawag na halqul ana, ibig sabihin paglilinis ng pubic hair, ang pag-alis ng pubic hair. So ito ay mababanggit dito ito dahil ito ay parte ng tinatawag na paglilinis. So malawak yung topic at sakop nito yung babae at yung lalaki, kaya kailangan maging maingat sa paggamit ng mga salita at pagsasalin wika nang sa gayon ay hindi mainsulto yung mga kababaihan at hindi mainsulto yung mga kalalakihan.
Okay, meron ding tinatawag na aralin hinggil sa ahkamul wudu. Ibig sabihin ang mga batas sa wudu, sa paggamit ng tubig sa paglilinis ng katawan, pagwuwudu. Bab fi bayani sifatil wudu, ito ang aralin kung papaano ang tamang paraan ng pag-aablusyon, pag-aablas, ang tamang paraan ng pagwuwudu o pag-aablas. Pagkatapos bab fi ahkamil mas al khuffain, ang paggamit ng boots o kaya'y quercetin na above the ankle. So sa mga lugar na malalamig o kaya'y kung tao na hindi pwedeng gumamit ng tubig dahil siya ay may sakit, o kaya kung ikaw ay nasa travel, na ikaw ay naglalakbay, so maaaring hindi mo hugasan ang iyong paa, ngunit kailangan mong punasan ng iyong basang kamay ang ginagamit mong sapatos o kaya'y quercetin. So mayroong tamang o kaya alituntunin kung papaano ito ginagawa. So ito ay tinatawag na mas alal khuffain. Ibig sabihin ang punas sa bandang itaas ng paa o bandang itaas ng tinatawag na khuf o yung quercetin o kaya yung boots na yari sa leather. So ipaliliwanag natin ito inshallah. Wa ghayrihima min al-hawail, at iba pang mga bagay na dinidikit sa katawan gaya ng bandage, yung taong nasunog yung kanyang balat, ginagamit, mayroong nilalagay sa kanyang katawan na puting tela na binabalot yung kanyang braso halimbawa, o kaya yung taong nabalian, gumagamit ng splinter, tama ba ang term? So kung siya ay magdarasal, magsasambahayang siya, paano siya magdarasal, paano siya magwuwudu? So yon ay mababanggit natin biidhnillah dito sa araling ito. Bab fi bayani nawaqidil wudu. Pagkatapos yung aralin hinggil sa pagpapaliwanag ng mga nakakasira ng ablusyon o ng ail, ng wudu. Bab fi ahkamil ghusl. Aralin hinggil sa batas sa pagliligo. Ano yung batas, yung paraan ng pagligo ng babae kapag siya ay tapos nag-anak, pagkatapos na nanganak, ganon din yung babaeng pagkatapos na din yung dumating yung kanyang dalaw. Yung lalaki naman o yung babae na nag-wet dream. So magkapareho ba ang paraan ng pagligo ng lalaki at ng babae kapag gusto nilang maglinis ng kanilang katawan, ng sa gayon ay may sagawa nila ang pagdarasal? So yan ay paliliwanag natin nila. Pagkatapos bab, aralin hinggil sa batas ng paggamit ng lupa. Kung sakaling naubusan ng tubig o nakapunta sa lugar na walang tubig at dumating na, pumasok na yung oras ng pagdarasal, o kaya ikaw ay may sakit, nakahiga ka sa kama, paano ka gagamit ng lupa bilang kapalit ng tubig sa paglilinis? Nang sa gayon ay maisagawa mo ang sambahayang ang sala, ang pagdarasal. Bab fi ahkami izalatin najasa. Aralin hinggil sa mga batas ng pag-alis ng dumi. So paano mo lilinisan yung bagay na nadilaan ng aso, nakainom yung aso doon sa tumbler mo, o kaya yung bag mo, o kaya yung aso ay pinapawisan, basa yung aso pagkatapos ito ay nakadaan at nasagi yung uniform mo o yung bag mo, o kaya nakapasok ang aso sa masjid at umihi sa labas halimbawa, paano mo ito lilinisan? So mayroong mga tamang pamamaraan dito. Ang panghuli ay bab fi ahkamil haid wan nifas. Yung mga batas hinggil sa haid, babae na mayroong dalaw, at nifas, yung babae na pagkatapos ng nanganak, mayroong
lumalabas na natural na dugo. Ito ay parte ng natural na pagkakalikas sa babae. So ang nifas ay nangyayari pagkatapos ng manganak. So ano yung tamang pamamaraan dito, yung mga batas na may kaugnayan dito. So ito ay mahaba-habang talakayan, ngunit inshallah ibubuod natin at ibibigay yung pinaka ah, ah, focus at concern ng aralin ng sa gayon ay maintindihan natin. So ang pinakasimula ng ating pag-aaralan, Misail, nandiyan pa po ba kayo? Okay, Bab, yan ang pinakaunang ating pag-aaralan. Bab fi ahkamit tahara wal miyah. Aralin hinggil sa mga batas ng paglilinis at paggamit ng tubig. So inshallah sa susunod na session ay tatalakayin natin ang pinakaunang aralin inshallah, ang pinakaunang paksa. Ngunit sa ngayon ay ipagpapaliban muna natin dahil hindi kaya ng oras inshallah. Naway pagaanin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang pag-aaral at patatagin tayo ng Allah. Nung una, napakadami natin, tayo ay more than 60. So ngayon, kakaunti na lamang, nasa 33, 34, 35 na lamang tayo. O siguro nasa 40. Pero nawawala siguro ang signal ng iba kaya sila ay nag-live sa Zoom. Mga kapatid, kung mayroon kayong nais na itanong sa akin, bibigyan ko kayo ng pagkakataon bago natin isara ang session para sa hapong ito, biidhnillah. Pwede kayong mag-open ng mic kung mayroon kayong gustong itanong inshallah.